Mateo, ang henyo. Credit to the author. M751 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mateo, bata ka pa. Siguraduhin mong hindi mo matutuyo ang katawan mo dahil sa mga lobo na to. Labis na nadismaya si Wayne nang makita niyang inaalagaan pala ni Mateo ang mga babaeng ito. Muntik na siyang patayin ng mga dilag na ito ngayon lang. Kung pumasok sila sa samsara, kalimutan mo na lang yan. Pero ngayon, ano ang maituturing na kahulugan ng pagsunod kay Mateo? Bukod pa rito, nakita ni Wayne na si Mateo at ang babaeng nakadilaw ay nag-usap gamit ang banal na sentido kalaunan. Tiyak na higit pa sa nakikita ng mata. Ang pagkakaroon lamang ni Toby yan, ang tinek na ito, ang siyang nagpaisip sa kanya ng husto. Puro pangungutya lamang ang kanyang nagagawa. Tunay nga, nang sabihin niya iyon, lahat ay tumingin kay Mateo ng may kakaibang tingin. Kahit na ang mga babaeng ito ay mga banal na kaluluwa, ang kanilang mga hitsura ay pambihira rin. Maaari kayang ang aksyon na ito ni Mateo ay para bumuo ng isang harem. Tiningnan siya ni Mateo nang walang pakialam at sinabing, akin na ito. Ano ang kinalaman mo? Ikaw. Humph. Kahit gusto mong magpakasawa sa sensual na kasiyahan, kailangan mo ring lumabas sa sinaunang kuwebang ito. Malamig na sanggal ni Wayne. Nakangiting sabi ni Mateo, gusto mo bang lumabas sa sinaunang kuweba na ito? Ipinapayo ko sa iyo na huwag kang mag-isip ng mga mapanlinlang na bagay. Lalo na't ang iyong nakatatandang kapatid ay kung sino man ang 7 banal na anak, kahit na siya ang Jade Emperor, wala rin itong silbi rito. Ang pangungusap na ito ay labis na nagpakalma kay Wayne, agad na nagpakalma sa kanyang galit. Sa simula, gusto niya talagang gumawa ng mga kaina-hinalang bagay. Pero dahil sa sinabi ni Mateo ng ganito, hindi na talaga siya naglakas loob na gumalaw pa. Malinaw na bukod sa medyo mababa ang kanyang cultivation realm, ang mga pamamaraan ni Mateo ay makikitang parang walang katapusang agos, higit pa sa kanilang inaakala. Kung wala si Mateo, kalimutan na ang mga nakakaakit na sining kanina, kahit ang ilog ng weak water kanina, hindi nila ito matatawid. Hanggang ngayon, ang pinakamalaking inaasahan ng kanilang grupo ng mga tao ay ang batang lalaking ito sa Divine Traversing Realm na may pinakamababang cultivation realm. Mateo, parang wala nang ibang daan. Papasok ba tayo sa bulwagan na ito o hindi? Lumapit si Tudor para magtanong. Sumulyap si Mateo sa kanya at sinabing, hindi ba't sinabi mong nararamdaman mo ang lokasyon ng iyong junior? Ngumiti ng mapait si Tudor at sinabing, hindi ko alam kung bakit, nararamdaman ko pa rin siya sa labas ng grotto. Pero simula nang makapasok kami sa grotto, parang nawala na kami ng koneksyon. Hindi napigilan ni Mateo na magmuni-muni nang marinig iyon. Kung totoo ang sinabi ni Tudor, tila ba may amoy ng isang sabuatan ang lugar na ito. Nag-isip si Mateo at sinabing, wala nang ibang pagpipilian kung gayon. Pumasok ka at tingnan mo. Nagtungo ang lahat sa harap ng pintuan ng bulwagan. Ngunit sina Wayne at ang iba pa ay parang mga ibong nagulat sa tunog ng pana, at hindi nang ahas na humakbang papalapit. Ang sinaunang kuwebang ito ay lubhang kakaiba. Sino ang mag-aakala kung mayroong anumang nakatagong mekanismo sa ibabaw ng pinto ng bulwagang ito? Diretso na tumungo si Mateo para itulak ang pinto at pumasok. Pero walang nangyari. Nang makita ni Wayne at ng iba pa ang sitwasyon ay saka lamang sila napanatag, at sumunod kay Mateo papasok sa malaking bulwagan. Transmission Array. Pagpasok pa lang nila sa bulwagan, may agad na sumigaw. Tila wala nang iba pa sa loob ng malaking bulwagang ito, ngunit ang totoo ay mayroon itong 2 transmission array. At sa oras na ito, isang mahinang multo ang naipon at nabuo. Lahat ng dumating sa lugar na ito ay nakapasa na sa mga pagsusulit noon. Kayong lahat ay mga taong nakatadhana para kay Lingzi. Tapos na ang buhay ni Lingzi. Ngunit hindi ako naghanap ng kahalili at itinuring ang bagay na ito bilang isang panghihinayang. Kaya bago ako pumanaw, naghanda ako ng 2 landas para sa inyong lahat. Ang transmission array na iyon sa kaliwa, ay nagdisenyo ako ng 3 pagsubok para sa lahat. Ang taong makapasa ay maaaring magmana ng aking mantle, kay Lingzi. Lahat ng natutunan at inipon ko, kay Lingzi, sa buong buhay ko ay nasa likod ng transmission array na ito.
Hanggat kaya ninyong lahat na malampasan ang mga pagsubok, lahat ng ito ay sa inyo. Ang transmission array na iyon sa kanan ay patungo sa labas ng mundo. Ang mga taong ayaw tumanggap ng pagsubok ay maaaring umalis ng kusa, sabi ng mahinang multo. Ang multo ay isang matandang lalaki na nakasuot ng damit daw, nakalugay ang mahabang buhok, at may itsura na parang sage. Ngunit tinawag niya ang kanyang sarili na Lingzi, na nagpamangha sa mga tao. Napakalinaw, ang Lingzi na ito ang may-ari ng sinaunang grotto. At ang mga salita ni Lingzi ay agad na pumukaw ng malaking ingay sa karamihan. Kaya pala, ang ilog na Wickwater at ang mga magagandang lugar sa plaza kanina ay pawang mga pagsubok lamang. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, malamang isa rin itong Dao Profound Realm Powerhouse. Kung mamanahin natin ang kanyang manta, lilipad tayo sa kalangitan ng isang hakbang lang. Hey, manahin ang mantle. Masyado kayong nag-iisip, di ba? Nakakagulat na ang dalawang pagsubok na yun dati. Kung tatanggapin natin ang pagsubok, ano ang pagkakaiba nito sa paghahanap ng kamatayan? Tama. Kakaiba ang lugar na ito. Bakit pa tayo nananatili rito? Mas mahalaga ang ating maliliit na buhay. Mabilis na nahati sa dalawang paksayon ang mga martial artist na ito. Ang isang paksayon ay nais pumasok sa transmission array sa kaliwa, habang ang isa pang paksayon ay nais pumasok sa transmission array sa kanang bahagi at agad na lumabas. Para sa mga martial artist na ito, ang mana ng Dao Profound Realm ay masyadong kaakit-akit. Kailangang malaman ng isa na ang Panginoon ng Crimson Afterglow Holy Land na ito ay isa lamang first level Dao Profound Realm. Kung maaari nilang manahin ang kapa ni Lingzi, masasabing para talaga itong isang karpa na lumulukso sa tarangkahan ng dragon. Kaya naman, karamihan sa mga martial artist ay nakasandal sa transmission array ng kaliwang bahagi. Master Crosswell, ito. Saang panig tayo dapat pumunta? Nakinig si Tudor at agad na sinunod ang mga salita ni Mateo. Kung pag-uusapan kung sino ang may pinakamalaking karapatang magsalita rito, walang iba kundi si Mateo. Hindi nagsalita si Wayne. Ngunit nang marinig ang tanong ni Tudor, hindi niya namamalayang kinilig din ang kanyang mga tainga, gustong marinig ang sasabihin ni Mateo. Pero sabi ni Mateo, sa totoo lang, gusto kong malaman, kung hindi natin tatahakin ang parehong landas, ano kaya ang magiging resulta nito? Hindi mo ba dadaanin ang dalawang landas? Pero, mukhang wala ng ibang landas na maaaring tahakin ang bulwagang ito. Sabi ni Tudor. Hindi pa nakapagsasalita si Mateo nang tumawa ng malakas si Sherlyn at sinabing, kung hindi mo tatahakin ang dalawang landas, natural na may ikatlong landas na dapat tahakin. Gaya ng sabi niya, umikot siya sa dalawang transmission array at lumapit sa mga gilid ng isang tradisyonal na parisukat na mesa sa likod ng bulwagan. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang kanyang ginawa. Lahat ay naging mausisa sa kung ano ang gustong gawin ni Sherlyn. Nakita ko lang si Sherlyn na bahagyang inilipat ang isa sa mga kandelero sa lumang istilong parisukat na mesa. Isang eksena ang nangyari na ikinagulat ng lahat. Isang mabilis na pagdagsa ng enerhiya ng asensya ang bumaha sa buong pangunahing bulwagan. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, isang ikatlong transmission array ang bumukas sa likod ng dalawang transmission array na iyon. Ito. Mayroon pa ring transmission array. Napakalalim ng pagkakatago. Lumalabas na ang dalawang transmission array na iyon dati ay parehong patibong. Alchemy Saint. Tunay ngang karapat-dapat siyang maging isang tier 7 array master, para mahanap ang nakatagong transmission array na ito. Kung papasok tayo sa isa sa mga ito, malamang na mahirap takasan ang kalamidad na ito. Napakalapit. Muntik na akong mahulog sa kanya dahil naloko ako ni Lingzi kanina lang. Nang makita ng lahat ang ikatlong transmission array na ito, bawat isa sa kanila ay napabuntong hininga sa ginhawa. Ang ikatlong transmission array na ito ay nakatago ng napakalalim. Gamit ang puwitan para mag-isip, ang dalawa dati ay parehong patibong din. Ang sarap pakinggan ng ginawa ni Lingzi. Iniisip niya ngayon na may masama siyang balak. Tumingin si Sherlyn kay Mateo ng mayabang, halatang nagpapakita ng lakas. Simula nang makilala niya si Mateo, palagi na siyang pinipigilan ni Mateo. Pero nang pinag-uusapan ng lahat kung aling transmission array ang papasukin, natuklasan niya na tila may iba't ibang aspeto ang candlestick na ito. 752.
Sa sandaling sinabi ito ni Mateo, malinaw na ipinahiwatig nito na nakalusot din si Mateo. Paano nagawa ni Sherlan na hayaan si Mateo na mag-isa sa limelight? Kaya agad niyang hinukay ang ikatlong transmission array na ito para makabawi. Tunay nga, kung titingnan ang reaksyon ng lahat ngayon, napakahusay ng epekto ng aksyon na ito. Hindi isinabot para sa kasiyahan ang dalawang flake na ito ng Alchemy Saint at Tier 7 Array Master. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay kumakatawan sa pagkilala. Kung ikukumpara, mas mahirap para sa Cultivation Realm ni Mateo na makuha ang pagkilala ng isang grupo ng Heaven Enlightenment Realms at Boundless Realms. Natagpuan ni Sherlan ang nakatagong transmission array na ito at agad na pinuri ng mga tao. Lalo na si Wayne, agad siyang nagpadala ng mga papuri. Guro, talagang nababagay siya sa pangalan mo. Sa tingin ko, mas mahusay pa ito kaysa sa ibang tao dahil sa husay na ito sa array formations. Sabi ni Wayne. Ang mga salita ni Wayne ay talagang sinabi ng hindi sinasadya. Matagal na niyang napagtanto na malinaw na nakikita rin ni Mateo ang nakatagong transmission array na ito. Kung hindi, hindi niya ito sasabihin ng ganoon. Kung ikukumpara kay Mateo, malinaw na umaasa si Wayne na mas makakamit ni Sherlan ang kalamangan. Kahit alam ni Wayne na ang kabuoang lakas ni Mateo ay mas malakas kumpara kay Sherlan, handa pa rin siyang mainas kay Mateo. Haha, hindi naman, hindi naman. May kaunting husay lang. Masyadong magalang si City Lord Pei, sabi ni Sherlan sabay tawa ng may tuwa. Nang makitang sa wakas ay hindi na pinansin ni Mateo ang lahat, nakaramdam si Sherlan ng hindi masabi na tuwa sa kanyang puso. Sok, para saan pa ba siya nagyayabang? Isa talaga siyang masamang tao na langgo sa tagumpay. Sabi ni Frederick sa gilid ng may malungkot na tingin. Halos wala nang gana ang kanilang panig kay Sherlan. Kaya naman nang makita ang itsura ni Sherlan na ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay, labis din itong nadismaya ni Frederick. Nakangiting sabi ni Mateo, matagal na rin siyang pinigilan ng Alchemy Saint. Hayaan mo lang siyang magsaya ng kaunti. Matapos papurihan ng lahat si Sherlan ng ilang sandali, ang paksa ay kailangan pa ring bumalik sa kung aling landas ang tatahakin. Pero dahil natagpuan ni Sherlan ang nakatagong transmission array na ito, tila hindi na rin kailangan ang tanong na ito. Dahil nahanap na ni Master He ang tunay na transmission array, pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Wayne sa malinaw na boses. Sandali lang. Aalis na sana ang lahat, pero pinigilan sila ni Mateo. Sabi ni Wayne nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ano? Parang ayaw na ba ni Master Crosswell na sumuko ngayong hindi mo pa nahahanap ang nakatagong transmission array na ito? Nakangiting sabi ni Mateo, wala akong tutol kung gusto mong pumasok sa ikatlong transmission array na ito. Pero huwag mo akong sisihin sa hindi mo pagbabala, kung papasok ka talaga sa loob, ikaw mismo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Nabahala si Wayne sa mga sinabi ni Mateo. Pero may bakas pa rin ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha niya habang sinasabi, hey, nagseselos ka ba kay Master He? Kaya sinasadya mong palakihin ang mga bagay-bagay para lang ma-alarma. Ang sabi ko, kaya mo ba, batang to, na magkaroon ng kaunting lawak ng pag-iisip o hindi? Nakangiting sabi ni Mateo, sige. Sige, pumasok ka na, hindi kita pipigilan. Walang pakialam si Mateo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi sinasadyang nag-atubili si Wayne. Ang grupo nila na kayang maglakad hanggang ngayon ay umaasa lang sa mga sukat ni Mateo. Napansin na ni Wayne si Mateo sa labas ng grotto at naramdaman niyang hindi simple ang batang ito. Pagpasok niya, mas lalo siyang na-curious sa iba't ibang paraan na ipinakita ni Mateo. Ngayon, sinabi ni Mateo na may problema ang ikatlong transmission array na ito. Walang ibang magawa si Wayne kundi magkimkim ng lahat ng uri ng hinala. Mateo, huwag mong isipin na kaya mong linlangan ang isip ng mga tao kahit kaunti lang dahil lang sa mga panlilinlang na ipinakita mo dati. Bakit hindi mo sabihin, kung ang ikatlong transmission array na ito ay hindi ang tunay na daanan, bakit ito nakatago ngayon? Malungkot na sabi ni Sherlan. Sandali lang siyang nagmayabang ngayon lang at lumabas ulit si Mateo para mag-agawan. Kakaiba kung magiging masaya siya. Sa pananaw ni Sherlan, ang pagsasabi ni Mateo nito ay sadyang paglinlang sa isipan ng mga tao. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, paano kung ganito, ang mga handang sumunod kay Master He sa ikatlong transmission array na ito ay maaaring pumasok ngayon din. Master He,
Dahil natuklasan mo ang ikatlong transmission array na ito, bakit hindi mo pangunahan ang iyong matandang sarili? Ako. Aalis na ako. Sino ang takot kanino? Hindi na napigilan ni Sherlyn ang sarili dahil sa ganitong klaseng pag-atake ni Mateo at naglakad patungo sa ikatlong transmission array. Lahat, huwag kayong magpaloko sa panlilinlang ng lalaking ito. Ang batang ito ang pinakamahilig sa mga ganitong panlilinlang. Ayos lang ang ikatlong transmission array na ito. Sa mga gustong sumunod sa akin, sama-sama kayong pumasok. Malakas na sabi ni Sherlyn. Habang nagsasalita siya, naglakad na si Sherlyn papunta sa unahan ng transmission array. Ngunit nang lumingon siya, natuklasan niyang wala ni isang tao ang sumunod. Kung nariyan pa si Waldo, tiyak na susundan niya si Sherlyn. Ngunit nakalulungkot, matagal na napatay agad si Waldo ni Tobian. Nagpalitan ng tingin ang ibang mga martial artist, nagtitinginan. Wala naman talagang gumalaw. Kahit si Wei na pumuri sa kanya kanina ay hindi rin gumalaw. Biglang namula ang matandang mukha ni Sherlyn kasabay ng pag-whoosh. Kayong lahat. Nakakahiya talaga ang ganitong klaseng sitwasyon. Handa na siyang manguna para makapasok pero ang iba ay hindi talaga nagpahalata. Maliban na lang tungkol sa buhay at kamatayan ng lahat, sino ang nang-ahas na baliwalain ito? Kung walang alam ang lahat tungkol kay Mateo, tiyak na pipiliin nilang maniwala kay Sherlyn ngayon din. Ang ibig sabihin lang ni Mateo ay nasaksihan na ito ng lahat noon. Isang salita lang mula sa kanya ngayon, ibang-iba na ang bigat. Kahit na may hinala pa rin sila, hindi rin nila madaling harapin ang mga panganib. Hehe, Master He, mukhang walang tiwala ang lahat sa iyong paghatol. Pero mukhang medyo may tiwala ka naman sa sarili mong tawag. Bakit hindi? Ikaw na lang ang pumasok. Baka ang transmission array na ito ang magtungo sa Divine Realm, at makabalik ka na agad sa Divine Realm, sabi ni Frederick sabay tawa ng malamig. Hiniling ni Sherlyn na sana ay makahanap siya ng butas sa lupa na maaaring pasukan. Ngunit ang pangungutya ni Frederick ay nakapagpatahimik pa rin kay Sherlyn. Kung hindi talaga nagbibiro si Mateo, kung gayon kung pumasok siya. Master Crosswell, saang panig tayo dapat pumanig? Sa huli, si Tudor pa rin ang hindi napigil ang magtanong. Umiling si Mateo at sinabing, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung saang panig ako papanig. Kung maaari, mas gugustuhin kung huwag na lang. Sa tingin ko lang, ang hindi natin dapat madalas piliin ay itong ikatlong transmission array. Nabigla ang lahat nang marinig nila ito. Nagtanong si Tudor, bakit ganoon? Sabi ni Mateo, sa totoo lang, kahit nakatago ang ikatlong transmission array na ito, para sa isang eksperto sa formations path, hindi ito mahirap hanapin. Kahit sino pa sila, basta't kaya nilang maglakad hanggang dito, kaninong formations path attainments ang mababa. Kaya, sa tingin ko ang candlestick na ito ay isang depekto na sadyang iniwan ni Lingzi. Ang layunin ay hikayatin ang mga tao na kunin ang ikatlong transmission array na ito. Nanginginig sa takot ang lahat dahil sa pagsusuri ni Mateo. Hindi nila naisip ang aspetong ito bago ito. Sa pagkarinig kay Mateo na sinusuri ito ng ganito ngayon, ang nakatagong transmission array na ito ay isa talagang napakalaking hukay. Ang Lingzi na ito ay talagang mahusay sa pagpaplano. Kahit patay na, lubos pa rin niyang nauunawaan ang kalagayan ng pag-iisip ng lahat. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag ang isang grupo ng mga tao ay nakatuklas ng isang nakatagong transmission array, tiyak na iisipin nila na ang nakatagong transmission array na ito ang ligtas agad. Pero sa totoo lang, ang transmission array na ito ang pinaka-hindi ligtas. 753. Ito. Kung gayon, mas mabuting kunin na natin ang dalawang transmission arrays kanina. Nag-aalangan na sabi ni Tudor. Umiling si Mateo at sinabing, malamang na may panganib din ang dalawang transmission array na iyon. Pero kung ikukumpara, dapat ay mas maayos ito ng kaunti kumpara sa pangatlo. Pero mukhang kung hindi tayo dadaan sa isa sa mga transmission array, malamang na mahirap tumakas. Maingat na pinagmasdan ni Mateo ang malaking bulwagang ito dati. Bukod sa tatlong transmission array na ito, tila wala ng ibang landas na maaaring tahakin. Na nangangahulugan din na kailangan nilang pumili ng isa sa mga transmission array na dadaanan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ba't ibig sabihin yan ay kahit anong landas ang piliin natin, may panganib na darating? Tanong ni Tudor.
Tumango si Mateo at sinabing, walang sino man ang nangangahas na garantiya kung anong klaseng sitwasyon ang tapos na sa panig ng transmission array. Pero kung papipiliin ako, mas pipiliin ko ang transmission array na nasa kanan. Yung transmission array sa kanan. Nagbibiro ka ba? Paano naging ganito kamahal? Kung totoo nga ang sinasabi mo, paano tayo basta-basta napapaalis ng Lingzi na yon? Tanong ni Wayne nang may malamig na ngiti. Ngumiti si Mateo at sinabing, tama ang sinabi mo. Bukod dito, alam kong malamang, karamihan sa mga tao ay nag-iisip nito ngayon. Bukod pa rito, sa palagay ko ay sinasadya ng Lingzi na ito na mag-isip ng isang nakaliligaw na estratehiya. Malamang ay para isipin tayo ng ganito. Kung saan patungo ang transmission array na ito ay tiyak na hindi ang daan palabas. Ngunit dapat itong maging pinakaligtas na landas sa tatlong landas na ito. Natapos magsalita si Mateo. Hindi sinasadyang nagsimulang magmuni-muni ang lahat. Kung hindi dahil kay Mateo, hindi nila iisipin na ang tatlong transmission array na ito ay naglalaman pala ng ganitong masalimuot na pukana. Tila lahat ay naakit ng ilong nitong si Lingzi simula pa noong pumasok sila sa kuwebang ito. Tila sa bawat hakbang nila, hindi nila matatakasan ang mga pukana ni Lingzi. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay katulad ng isang pares ng mga matang nakatitig sa kanila sa dilim, parang isang tusok sa kanilang likod. Isang patay na taong namatay ng hindi mabilang na taon ang talagang nakakagawa ng ganoong katumpak na pukana. Nakakatakot talaga ang taong ito. Pakiramdam ng lahat ay napakawalang kwenta ng sinabi ni Mateo, ngunit wala na silang makitang mas magandang dahilan para pabulaanan si Mateo. Bukod dito, napansin din nila na si Mateo mismo ay wala ring gaanong kumpiyansa. Dahil walang nakakaalam kung saan patungo ang transmission array. Pero walang duda, ang pagsusuri ni Mateo ang pinakamatinding kontra-atake laban kay Lingzi. Huminga ng malalim si Tudor, tila may matatag na desisyon habang sinasabing, Master Crosswell, makikinig ako sa iyo. Kukunin natin ang kanang bahagi ng transmission array na ito. Gaya ng sabi niya, dumiretso si Tudor sa transmission array na iyon. Agad na sinunggaban ni Frederick si Tudor nang makita ang sitwasyon at sinabing, Kamahalan, Panginoon ng lungsod, hayaan mo akong mauna. Pagkatapos magsalita, humakbang si Frederick at pumasok sa loob ng transmission array. Wala ring kahit kaunting pag-aalinlangan si Tudor, direktang pumasok sa transmission array. Kuya Jun, tara na. Malamig na sabi ni Mateo. Bahagyang tumango si Tobian at pumasok sa transmission array kasama si Mateo. Ang iilang taong ito na nangunguna para makapasok sa transmission array, ano pa ang masasabi ng iba? Napakalinaw, sa pagtitiwala kay Mateo sa oras na ito, ang tsansa niyang mabuhay ay mas malaki kaysa sa pagtitiwala kay Sherlan. Natakot si Wayne na mawala sa paningin si Mateo kaya nauna siyang pumasok sa transmission array. Sunod-sunod din na pumasok ang iba. Mukhang nalilito si Sherlan at sa wakas ay pumasok din sa loob. Nang maglaho ang lahat sa transmission array, ang orihinal na hangkag na mga mata ng malabong multo ni Lingzi ay naging masigla. Ang Lingzi na ito ay orihinal na isang array formation projection lamang. Sa oras na ito, naglalaman ito ng katalinuhan. Para lang makita si Lingzi na ngumiti ng may masamang kutob at sinabing, hey, napakatalinong bata. Pero ang pagnanais na makatakas mula sa mga emergency na inihanda ng matandang ito, paano naging ganoon kadali iyon? Aba! Sa gitna ng kakaibang tawanan, unti-unting naglaho ang mahinang multo ni Lingzi. Isang ilaw ang kumikislap. May mga figure ng tao na lumabas mula sa loob ng transmission array. Kadiliman ang kanilang nakikita. Kahit na ang husay ng mga martial artist ay higit pa sa mga ordinaryong tao, ang mga lugar na nakikita nila ay nasa layong 100 talampakan lamang. Ano? Anong klaseng lugar ito? Ang dilim. Bakit pakiramdam ko ay parang pumasok tayo sa isang libingan? Sa pagsasabi mo nito, totoo naman. Ito kaya ang puntod ni Lingzi. Pagkatapos ng ilang salita, mabilis na natuklasan ng lahat ang kakaibang katangian ng lugar na ito. Maaari kayang ang lugar na ito ang tunay na sentro ng sinaunang kuwebang ito. Ibig sabihin, ang pagpunta namin mula sa transmission array na ito ang tamang desisyon. Tanong ni Tudor. Alam ni Tudor na ang pagtatago ng panib sa sinaunang kuweba na ito ay nagdudulot ng kalungkutan sa puso ni Mateo.
Kaya naman, nanindigan siyang matatag sa panig ni Mateo pagkatapos, upang makuha ang kapatawaran ni Mateo. Itinuring na nalaman na ni Tudor ang nangyari. Dahil gusto nitong makalabas sa sinaunang kuweba na ito, kinailangan pa rin nitong umasa kay Mateo sa huli. Kaya naman, ang pagpasok niya sa transmission array ng walang pag-aalinlangan kanina ay upang maipahayag ang kanyang matatag na paninindigan. Tudor, tigilan mo na ang pambabala kay Mateo. Puno ng kasamaan ang lugar na ito, baka may panganib. Kung sasabihin mong tama na ang landas na ito ngayon, mag-ingat ka na huwag mong sampilan ang sarili mong mukha mamaya. Sabi ni Wayne. Malamig ng ngiti ang sinabi ni Tudor, huwag kang sumunod kung may kakayahan ka. Dumating ka na at sarkastiko ka pa rin sa isang tabi. Ang kapal talaga ng balat mo. Tingnan mo si Master Yi, pagpasok niya, hindi man lang siya nagpakawala ng utot. Nakakapagtaka naman yan. Namula muli ang matandang mukha ni Sherlan. Ngunit para mapanatili ang kanyang maliit na buhay, nanatiling tahimik pa rin siya. Patay na si Waldo. Napaka-awkward ng posisyon niya ngayon. Mas mabuting maging mahinahon lang. Tudor, hinahanap mo ang kamatayan. Ano? Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Nagpalitan ng mga salita ang dalawa, at sandaling naging mapanganib ang pagsabog. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, Wayne, tumigil ka muna sandali. Parang mga langgam na nasa iisang linya lang ang lahat ngayon. Kung gusto mo talang tahakin ang daan patungo sa kapahamakan, hindi rin kita pipigilan. Pero kung gusto mong umalis ng buhay, kumilos ka ng kaunti. Patuloy ka lang sa paggawa ng gulo, hindi ko ginagarantiya na walang mangyayari sa susunod. Nagbago ang ekspresyon ni Wayne nang sabihin niya, Mateo, pinagbabantaan mo ba ako rito? Nakangiting sabi ni Mateo, binabantaan ka. Sa kaunting lakas na ito, paano ako mangangahas na takutin ka? O baka, sa lugar na ito, kailangan pa kitang takutin. Sa loob ng kuwebang ito ay puno ng mga panganib at hindi na kailangang magbanta pa. Nang makaharap silang muli sa panganib, kinailangan na lang itulak ni Mateo ang bangka sa agos na kayang abutin. Alam din ni Wayne na marami ang mga lugar na kasalukuyang umaasa kay Mateo ngayon. Ang banta na ito na hindi naman talaga banta ay praktikal. Sumanghal siya ng malamig at hindi na talaga nagsalita. Ang grupo ng mga tao ay nagpatuloy sa paggalugad sa unahan, lubhang maingat sa daan. Ngunit sa isang pambihirang sandali, walang lumitaw na anumang panganib. Hindi nila alam kung gaano katagal, bigla na lang lumiwanag ang kanilang paningin. Nakarating sila sa isang malawak at bukas na lugar. Ang bango. Anong amoy yan? Ang bango-bango talaga. Bigla na lang, isang alon ng mabangong halimuyak ang dumampi, tumago sa ilong ng lahat, agad na nagbigay sa kanila ng pakiramdam na naiginhawahan ang kanilang mga puso at isipan. Nang makita ni Mateo ang lasing na itsura ng lahat, hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at dali-dali siyang sumigaw, huwag mong amuyin. Nakakalaso ng halimuyak na ito. Gayunpaman, huli na ang lahat. 754. Kumabog, kumabog, kumabog. Isa-isang nanghihinang bumagsak sa lupa ang grupo ng mga tao. Malinaw sintomas iyon ng pagiging nalason. Ako. Bakit parang nanghihina ang buong katawan ko, hindi ko magamit ang kahit anong enerhiya ng asensya? Ano ba talaga to? Ang mawala lahat ng enerhiya ng asensya sa isang amoy lang ng bango. Ang grupo ng mga martial artist, lahat sila ay walang humpay na nagrereklamo. Hindi nila inaasahan na muling mabibigo ng hindi sinasadya. Ang mga martial artist ng Boundless Realm ay bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Medyo mas maayos naman ang mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm, ngunit hindi rin maganda ang sitwasyon. May epekto ang sigaw na iyon ni Mateo sa huli. Agad na tinakpe ng ibang mga martial artist ang kanilang pang-amoy. Doon lamang nito napigilan ang paglala ng trahedya ng pagkalason. Masyado rin kayong pabaya. Sa loob ng kuwebang ito ay puno ng mga patibong kung saan-saan. Ang magana amoy na ito ay malinaw na problematiko at talagang nahuhulog pa rin ang loob ninyo rito. Nakasimangot na sabi ni Mateo. Hindi takot sa maladyos na kalaban, takot lang sa malababoy na mga kasamahan sa koponan. Hanggang ngayon, ang mga taong ito ay pawang mga malilimutin pa rin, at madaling sumuko. Hindi ko lang talaga alam kung paano isinulat ang salitang kamatayan. Anong klaseng lason ito? Nakasinghot lang ako ng kaunti ngayon, at nanghihina na ang buong katawan ko.
Parang hindi ko kayang mag-ipon ng essence energy, walang magawang sabi ni Wayne sa pagkakataong ito. Ang bilis na ng reaksyon niya. Pero natulala pa rin siya. Bagamat hindi ito umabot sa puntong bumagsak sa lupa tulad ng iba, kung maglalaban man sila sa oras na ito, malamang na hindi siya ang katapat ni Mateo. Malamig na sumagot si Mateo at sinabing, ito ang halimuyak ng bulaklak ng strange nether flower, isang lason na partikular na tumatarget sa essence energy ng mga martial artist. Ang mga taong tinamaan ng lason, ang kanilang mga meridian ay matutuyo, at sila ay mahihina sa lahat ng dako. Hindi na maiipon ang kanilang essence energy. Kung maamoy pa kayo ng kaunti, hindi nyo na ako kakailanganing iligtas. Tiyak na makakausap nyo ng direkta si Haring Yama. Ang kasalukuyang mood ni Mateo ay napakasama. Ang ikinalungkot niya ay hindi ang pagkalason sa mga taong ito, kundi ang strange nether flower. Sa kanyang nakaraang buhay, ang lason na idinulot sa kanya at kay Ji Zhengyang ay pinino gamit ang strange nether flower. Ang lakas nito ay hindi kapanipaniwala. Hindi inakala ni Mateo na makakaharap niya ulit ang strange nether flower dito. Paanong hindi siya maiinis dito? Ngunit ang tier siyam na strange nether flower ay napakabihirang makita. Kahit na malawak ang teritoryo at masaganang yaman ng Divine Realm, napakabihirang makita rin ito. Hindi dapat mataas ang ranggo ng strange nether flower na naamoy ng mga taong ito. Kung hindi, sa kanilang cultivation realm, paano pa sila mabubuhay? Kalimutan mo na sila, kahit na may origin magnetism spirit wood na nagpoprotekta sa katawan ni Mateo, hindi nito kayang pigilan ang lason ng isang tier siyam na strange nether flower. Gayunpaman, naunawaan ni Wayne ang kahulugan sa mga salita ni Mateo at hindi mapigil ang masayang sabihin, ang ibig mong sabihin ay, kaya mo bang gamutin ang lason sa aming mga katawan? Umikot ang mga mata ni Mateo at sinabing, bakit kita dapat i-treat? Hindi inaasahan ni Wayne na ang mga sinabi ni Mateo noon ay natupad ng ganito kabilis. Isa itong tunay na paghihiganti. Ito. Mabibigyan kita ng mga kristal ng Earth Essence. At saka, sinisiguro ko sa iyo na pagkatapos mo akong gamutin, hindi na kita pahihirapan pa. Nagmamadaling sabi ni Wayne. Tiningnan siya ni Mateo at sinabing may malamig na nginunguya, mula pagpasok sa grotto hanggang ngayon, sa wakas ay nakapagsalita ka na ng maayos. Kuya Jun, ikaw ang pinakakaunti ang nalason. Manatili ka at alagaan sila. Hahanapin ko ang paraan para maalis ang lason. Sa grupong ito ng mga tao, ang pagiging alerto ni Tobian ang pinakamataas. Kaya naman, siya ang pinakakaunting nalason. Maliban sa narinig niya ang mga sinabi ni Mateo, bahagyang kumunot ang kanyang noo, at sinabing, masyadong mapanganib ang pag-alis mo ng mag-isa. Mas mabuting sumama ako sa iyo. Kung mamamatay ang mga taong ito, mamamatay din sila. Wala kang dapat ikaawa. Umiling si Mateo at sinabing, ang bango ng mga halaman ng strange nether flower ay napakakapal, dapat ay malapit lang ito. Kaya ko itong hawakan ng mag-isa. Mas mabuting manatili na lang si Brother Jun. Ito. Sige kung ganoon. Pagkaalis ni Mateo, biglang nagsalita si Wayne at nagtanong, nakababatang kapatid na Jun, ano nga ba ang pinagmula ng Mateo na ito? Taglay niya ang ganitong lakas sa murang edad. Kahit papaano, isa rin siyang kahalili ng Alchemy Emperor, hindi ba? Sa totoo lang, talagang hinangaan ni Wayne si Mateo. Ang sama ng loob niya kay Mateo ay pangunahin ng dahil sa hindi pagpansin ni Mateo sa kanya. Malamig na sabi ni Tobian nang marinig niya ito, sinakababatang Kuya Crosswell ba yan? Isa lang siyang lower realm ascender. Muntik nang mapatalon si Wayne, at napasigaw sa gulat, ano? Sinasabi mong isa lang siyang ascender. Hindi kailanman inakalang aakyatin ni Wayne ang isang napakagaling na kabataan. Bilang pinuno ng isang lungsod, pamilyar si Wayne sa lakas ng mga umaangat. Sa 1,000,000 taong umaangat, maaaring wala ni isa ang may mga nagawa. Kahit na may isa na may mga nagawa, hindi rin posible na maging ganito kakakaiba si Mateo. Mula sa labas ng grotto hanggang ngayon, ang iba't ibang paraan na ipinakita ni Mateo ay sadyang kamangha-mangha. Ang isang henyo sa alchemy path na tulad nito ay isa lamang talagang ascender. Nang marinig ang mga salita ni Tobian, ang grupo ng mga martial artist ay labis ding nagulat. Sandaling nagkaroon ng maraming diskusyon. At sa oras na ito, isang itim na anino ang dahan-daang lumabas mula sa kadiliman. Sino ang nandyan? Napataas ang kilay ni Tobian.
Kung may kalaban mang dumating sa oras na ito, hindi iyon magandang bagay. Unti-unting lumino ang anyo ng itim na anino. Isang binata na nakasuot ng asul na damit ang lumitaw sa harap ng lahat. Junior. Jacob. Nang makita ni Tudor at Wayne ang pagdating, pareho silang nagulat. Matapos tumitig ng blanko si Tudor, agad siyang nagpakita ng ekspresyon ng matinding tuwa. Junior, mabuti naman at ayos ka lang. Agad na lumapit si Tudor para salubungin ito. Pero nang sandaling iyon, hinawakan siya ni Tobian. Kuya Jun, anong ginagawa mo? Siya ang aking junior apprentice na kapatid, si Jacob. Kapag nandito siya, masisiguro niya ang ating kaligtasan. Akala pa nga ni Tudor ay nagkamali si Tobian kaya dali-dali siyang nagpaliwanag. Nakakuyom ang mga kilay ni Tobian, parang may kinakaharap na isang kakila-kilabot na kalaban habang dahan daw ang sinasabi, may problema ang taong ito. Hay nako! Malapit na kami ni Junior simula pagkabata. Makikilala ko pa rin siya kahit maging abo na siya. Ano kayang problema? Walang pakialam na sabi ni Tudor. Sinabi mo sa amin dati na ang iyong junior ay nalason ng kakaibang lason, kaya kailangan niya ng isang alchemist na pupunta at gagamutin siya. Pero tingnan mo siya, paano may anumang pahiwatig na nalason siya? Tanong ni Tobian. Senior apprentice brother, tingnan mo naman ako, sino pa ba ako kung hindi si Jacob? Nakangiting sabi ng binata na nakaasul. Medyo nag-alangan si Tudor. Pakiramdam din niya ay medyo mali ito. Masyadong nagkataon ang pagdating ni Jacob. Bukod pa rito, kung maayos naman ang kalagayan niya, bakit pa siya nagpadala ng mensahe? Sinasabi mong ikaw si Jacob, may ebidensya ka ba? Alertong sabi ni Tudor. Kapatid na senior apprentice, nakalimutan mo na ba? Noon, palihim kaming bumaba ng bundok at pinarusahan kami ni Master na magsisi habang nakaharap sa bangin sa loob ng isang taon. Isa pa, noong bata pa kami, binubuli ako ng mga kapwa namin apprentice. Ikaw ang humakbang papalapit para bugbugin sila. Nagbanggit si Jacob ng ilang sunod-sunod na pangyayari at sa wakas ay napagluwagan ni Tudor ang kanyang pagbabantay. Maging si Tobian ay unti-unting nakahinga ng maluwag nang makita ang ekspresyon ni Tudor. Ang ganitong uri ng bagay, kung hindi ito ang taong nasa katawang tao, imposibleng malaman ito. Junior, ikaw talaga yan. Lumapit si Tudor para yakapin si Jacob nang may balisa at mukhang nababalisa. Pero sa pagkakataong ito, biglang ngumiti ng masama si Jacob at sinabing, kayong mga hanggal, isa-isa kayong inihatid sa pinto. Tunay na hanggal. Mas mabuti pang patawarin ko kayong lahat. Sa wakas ay natagpuan na ni Mateo ang kakaibang bulaklak sa lupa ng mag-isa habang sinusundan ang halimuyak ng bulaklak. Ito ay isang dagat ng mga bulaklak, at sa gitna, ay may isang altar. Sa ibabaw ng altar, may isang napakalaking kabaong. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mateo na magbago ang ekspresyon ng mukha. 755. Hope Spirit Wood, Strange Nether Flower, Soul Sealing Stone. Hindi nakakapagtaka na napakaraming strange nether flowers dito. Lumalabas na ito ay para hiramin ang kapangyarihan ng strange nether flowers para selyuhan ang isang banal na kaluluwa. Mukhang ang sinaunang kuweba na ito ay isang tukana na ginawa para umiral ng maraming taon. Sabi ni Mateo habang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagawa ng strange nether flowers na mawala ng essence energy ang mga martial artist, pero mayroon pa rin itong ibang gamit. Kasama ang Hope Spirit Wood at Soul Sealing Stones, kaya nitong bawasan ang paggamit ng banal na kaluluwa sa pinakamataas na antas. Nakita ni Mateo na ang altar ay gawa sa mga Soul Sealing Stones sa unang tingin, habang ang kabaong ay gawa sa Hope Spirit Wood. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga bagay na ito at pagdagdag ng mga lihim na sining, maaring isara ng isang tao ang banal na kaluluwa at pigilan ang pagkawasak nito. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay lubhang malabo. Nakita lamang ito ni Mateo dati sa isang sinaunang talaan. Ngayon, nang makita ang altar at kabaong na ito, agad niya itong pinagdugtong. Humph! Mukhang may pangarap itong si Lingzi na labanan ng Heavenly Dao, at gusto niyang magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli sa ganitong paraan. Mukhang hindi nagkataon ang pagiging puppet ni Morgana at paglalagay sa plaza.
Ang ganitong paraan ay nangangailangan ng maraming banal na kaluluwa ng mga martial artist bilang pagkain, samantalang tayo, ang mga taong ito, na pumapasok sa sinaunang grotto ay tiyak na nagbibigay ng ganitong uri ng pagkakataon para sa kanya. Hey! Napakasamang paraan. Malamig na sabi ni Mateo nang may malamig na ngisi. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay napakasama na nangangailangan ng maraming buhay na kaluluwa bilang sakripisyo. Kaya naman, labis din itong ikinasuklam ni Mateo. Ang pagkasuklam ay pagkasuklam lamang. Kahit alam niyang ginagamit ni Lingzi ang ganitong paraan, wala rin namang ganoong kakayahan si Mateo para kontrahin ito. Ayon sa kalkulasyon ni Mateo, ang lakas ng Lingzi na ito ay dapat na peak daw Profound Realm. Bukod pa rito, mayroon siyang pambihirang mga nagawa sa Formations Path at Alchemy Path. Paano kaya masisira ng isang batang lalaki ng Divine Traversing Realm ang planong inihanda ng isang taong ganoon? Pero may isang puntong nakumpirma si Mateo, ang pagdating niya rito ay nagpapahiwatig na tamang napili niyang transmission array. Kung pipiliin niya ang dalawa pang transmission arrays, tiyak na mas magiging mapanganib ito. Ang pinakamabigat na bagay na dapat gawin ay ang pagalingin ang mga taong iyon. Kung hindi, kapag ang kanilang mga banal na kaluluwa ay nilamon ni Lingzi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakasamang isipin. Tungkol naman sa paghahanap ng ganitong uri ng panlunas, mahusay pa rin si Mateo. Dahil napakalawak ng lugar na may mga kakaibang bulaklak sa lupa, tiyak na naroon ang panlunas dito. Alinman sa dalawa, hindi kayang saktan ni Mateo ang mga kakaibang bulaklak sa lupa. Kaya naman, nagsimula rin siyang maghanap ng walang pag-aalinlangan. Ang kakaibang nether flowers, na mayroong ganitong uri ng kakaibang nakal-alasong bagay, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay matatagpuan lamang sa paligid. Iyon nga lang, ang mga taong hindi nakakaintindi ng teorya ng medisina, kahit pa ilagay ang panlunas sa harap nila, hindi rin nila ito makikilala. Pagkalipas ng halos isang oras, sa wakas ay natagpuan na ni Mateo ang antidote item sa ilalim ng masukal na halaman ng kakaibang nether flowers, ang pinnate stargrass. Ang prosesong ito ay tumagal ng halos 4 na oras. Nakakita si Mateo ng 8 tangkay ng pinnate stargrass. Ang paggamit nito upang malutas ang lason ng strange nether flower ng napakaraming tao ay dapat na higit pa sa sapat. Nang makuha ang panlunas, aalis na sana si Mateo, ngunit nakarinig siya ng sunod-sunod na ungol. Titulong. Malabo, may narinig si Mateo na humihingi ng tulong. Pero sa lugar na ito, bukod sa mga martial artist na kasama niyang naglalakbay, sino pa ang hihingi ng tulong? At ang boses na ito ay malinaw na nagmula sa direksyon ng kabaong. Ang direksyong ito ay direktang kabaligtaran ng direksyon kung saan siya nanggaling, kaya mas malamang na hindi ito ang mga martial artist na kasama niya sa paglalakbay. Kumunat ang noo ni Mateo, pero sa huli ay nagpa siya pa ring umalis. Masyadong mapanganib ang lugar na ito. Sino ang mag-aakala kung ang paghingi ng tulong na ito ay isang malaking patibong o hindi? Pero nang akmang lalakad na sana siya palayo, muling narinig ang boses na iyon. Titulong. Ako si Jacob ng Crimson Afterglow Holy Land. Nang marinig ang pangalang ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang mga hakbang. Hindi na bago kay Jacob ang pangalang ito. Hindi ba't ito mismo ang nakababatang apprentice na kapatid ni Tudor? Sinabi ni Tudor na ang kanyang junior ay Nalason ng kakaibang lason, kaya naman hahanapin niya ito para sumama kay Sherlan. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, maaari kayang ang lason na idinulot kay Jacob ay ang strange nether flower na ito. Sa ilang pagtalon, nakarating si Mateo malapit sa altar. Sa katunayan, nakita niya ang isang binata na nakadamit asul na nakahiga sa gilid ng altar, sa kanyang higa ng kamatayan. Kaawa-awa ang kanyang anyo. Ikaw si Jacob? Tanong ni Mateo nang nakakunot ang noo. Tumango si Jacob nang may mahinang tingin at sinabing, ako nga to. Kay kapatid, kilala mo talaga ako. Maaari kayang dinala ka ng aking senior apprentice brother. Pumunta ka rito. Ano? Paano naman ang aking senior apprentice brother? Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo. Nang sulyapan niya si Jacob, natuklasan niyang malala na ang kanyang Nalason. Nalason man o hindi, imposibleng magtago mula kay Mateo.
Ngunit hindi nagpahuli si Mateo sa pagbabantay at patuloy na pinagmasdan ang ekspresyon ni Jacob. Kahit ang pinakamaliit na bahagi ng kanyang mga kilos ay hindi maitago sa mga mata ni Mateo. Sa prosesong ito, walang anumang kakaibang ekspresyon ang makikita sa ekspresyon ni Jacob. Isa lamang itong ekspresyon ng isang taong nawalan ng pag-asa ngunit nakakita ng pag-asa. Nalasan din ang kapatid mong senior apprentice. Nandoon lang siya. Nandito ako para maghanap ng lunas para sa kanya, sabi ni Mateo. Tuwang-tuwa si Jacob nang marinig iyon at sinabing, "Ti talaga. Magaling yan. Nakababatang kapatid, pwede mo ba akong isama rito para makilala ang aking senior apprentice brother o hindi?" Sabi ni Mateo, "Paano ka makakalusot ng ganito? Mas mabuting gamutin ko muna ang lason mo." Gaya ng sinabi niya, inilabas ni Mateo ang square cauldron at pinong-pino ang pinnate stargrass para maging katas. Pagkatapos, inilagay niya ito sa isang lalagyan at kumuha ng kaunti para kay Jacob. Maaari bang gumana ang bagay na ito? Nag-aalinlangang tanong ni Jacob. Siyempre pwede. Malamig na sabi ni Mateo. Ininom ni Jacob ang katas ng pinnate stargrass nang may pag-aalinlangan. Sa katunayan, nauklasan niya na ang enerhiya ng asensya sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting bumabawi. Di nagtagal, tumayo si Jacob na parang isang taong maayos naman ang kalagayan. Haha! Hindi talaga ordinaryong tao ang nakababatang kapatid. Hindi kayang pasalamatan ng mga salita ang malaking kabaitan. Tiyak nagagantay si Jacob ng malaki. Pinagsalikop ni Jacob ang kanyang mga kamay at sinabing. Pero walang pakialam na sinabi ni Mateo, walang anuman. Sinisikap ko rin naman na gawin ang ipinagkatiwala sa akin. Paano nangyari yan? Senior ko ay senior ko, ako ay ako. O sige, dali, isama mo ako para mahanap ang senior apprentice brother. Nag-aalala rin ako sa kanya, sabi ni Jacob. Tumango si Mateo at inakay si Jacob papunta sa lugar kung saan nagpapahinga ang lahat. Young master, may mali sa taong ito. Kailangan mong mag-ingat. Naglalakad lang si Mateo nang ang Morgana sa loob ng spatial spirit artifact ay aktwal na nagpadala sa kanya sa pamamagitan ng divine sense. Alam ko. Makikita sa reaksyon ni Mateo na hindi siya masyadong nagulat. Bagkus, si Morgana ang may pagkamangha nang makita niya ang anyo ni Mateo na may hawak na perlas ng karunungan. Alam mo ba? Bumukas ang malaseresa na bibig ni Morgana para bumuo ng bilog. Nakita na niya ang kilos ni Mateo dati at inakala pa niya na niloloko na si Mateo ni Jacob. Kaya nga siya nagbabala. Sino ang mag-aakala na matagal na itong nalaman ni Mateo? Sabi ni Mateo, ang pisikal na katawang ito ay dapat na si Jacob nang walang duda. Pero ang banal na kaluluwa ay lamang nawala pa sa kanyang sarili. Iniisip niya na naitago niya ito ng maayos. Sa totoo lang, noong sinilip ko ang lason ng strange nether flower sa kanyang katawan, nakita ko na ang kakaiba. Nagmukhang nagtataka si Morgana. Hindi pa rin siya lubos na makapaniwala noong una, ngunit nang marinig niya ito ng mariin, alam niyang hindi ito nagyayabang. Talagang naunawaan niya ito. Hindi lang talaga siya makapaniwalang nakita ni Mateo na sinapian na pala itong si Jacob kahit pa inspeksyonin niya ang mga sugat. Bata, Panginoon, dahil nakita mo na ang irregularidad, bakit mo pa siya tinulungang lutisin ang lason? Naguguluhan na tanong ni Morgana. 756. Naglakas loob siyang hayaan ang sarili niyang malason, natural lang na may mga paraan siya para malutas ang lason. Gamutin ko man siya o hindi, wala na siyang pakialam. Para makapaglaro pa rin siya ng ganitong klaseng laro sa akin gamit ang lakas niya, siguradong may iba pa siyang mga pukana. Kung ganoon nga, bakit hindi ko na lang siya samahan at tingnan kung ano ba talaga ang sinusubukan niyang gawin? Ang pagbubunyag sa kanya ngayon ay nakakasama at hindi nakakatulong sa akin, walang pakialam na sabi ni Mateo. Lumuhad si Morgana sa paanan ni Mateo dahil sa paghanga nang marinig niya iyon. Ang pagharap sa isang makapangyarihang kalaban tulad ni Jacob, upang agad na makita at mapanatili ang presensya ng isip sa harap ng panganib, habang itinutulak ang bangka sa agos, gaano kalakas na puso at lakas ang kailangan nito. Tunay ngang kahanga-hanga ang batang Panginoon. Pero may pamilyar na amoy sa katawan ng taong ito. Patago lang niya itong itinago, kaya hindi ko rin alam kung sino siya, sabi ni Morgana. Bahagyang nagulat si Mateo nang sabihin niya, pamilyar na amoy. Maaari kayang si Lingzi.
Umiling si Morgana, biglang naging matindi ang ekspresyon niya nang sabihin niya, hindi. Makikilala ko ang lalaking iyon kahit maging abo pa siya. Ganito yan, ha, naiintindihan ko. Medyo nagulat si Mateo sa kanyang puso. Kung sinapian man ni Lindsay si Jacob, hindi siya magugulat. Pero ayon sa sinabi ni Morgana, ang Jacob na ito ay hindi talaga sinapian ni Lindsay. Maaari kayang may iba pang mga taong nakatingin ng may pagnanasa rito. Bigla na lang, mas lalong naging komplikado ang sitwasyon. Di nagtagal, dinala ni Mateo si Jacob sa lugar kung saan nagpapahinga ang lahat, ngunit wala ng tao doon. Ang ganitong sitwasyon ay matagal nang inaasahan ni Mateo. Wala siyang pakialam sa iba, ang tanging ikinababahala lang ni Mateo ay ang kaligtasan ni Tobian. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang pinipilit ang sarili na maging kalmado. Ito. Nasaan ang mga tao? Malinaw na nagpapahinga sila rito kanina. Bakit wala silang lahat? Sadyang natarante si Mateo at sinabi. Kapatid, nagkakamali ka ba? O baka hindi ka na nila nahintay at umalis ng mag-isa? Nag-aalinlangang tanong ni Jacob. Imposible. Lahat sila ay tinamaan ng lason ng strange nether flower at hindi sila makalakad ng malayo. Maliban na lang kung ang mukha ni Mateo ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung nahuli sila ng mga tao at nahuli agad. Sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Jacob nang sabihin niya, kami ng senior apprentice brother ay kasing lapit na parang magkapatid. Hinding-hindi, kailangan ko siyang puntahan at iligtas. Ngumisi si Mateo sa loob-loob niya, pero sa unang tingin ay nagtanong siya, iisa lang ang daan dito. Wala kaming nakitang tao ngayon lang. Saan sila nahuli at dinala? Lihim na natuwa si Jacob at sinabing, hindi lang iisa ang daan dito. Mayroon pa ring nakatagong daanan sa gilid. Natuklasan ko ito noong pumunta ako. Hindi lang ako nagkaroon ng oras para pumasok at mag-explore, kaya nalasan ako. Sa palagay ko, malamang ay dinala sila ng mga taong dumaan doon. Tunay ngang ipinakita niya ang tunay niyang kulay. Nagplano at gumamit ng lahat ng paraan ang lalaking ito, marahil para maakit siya sa tinatawag na nakatagong daanan na ito, tama ba? Pero, sige pasok ka. Sino ang takot kanino? Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Dali, pumasok ka na. Sabi ni Mateo. Naantig si Jacob at sinabing, tunay ngang tapat ang kanyang kapatid. Pagkatapos magsalita, nakarating si Jacob sa isang madilim na lugar nang may mabilis na hakbang at kumapa sa pader. Kasabay ng isang langit-ngit, isang pasilyo ang talagang lumitaw. Sige. Nanguna si Jacob papasok. Sumunod naman si Mateo at pumasok din. Napakakipot ng pasilyong ito. 2 tao lang ang kayang dumaan dito. Napakabilis ng takbo ni Jacob. Nakikita pa rin ni Mateo ang kanyang likuran sa simula. Ngunit habang naglalakad sila, ang kanyang figure ay tuluyang nawala sa loob ng kuweba. Hey! Gusto kong tingnan kung anong klaseng misteryosong tao ka. Tumawa ng malamig si Mateo at hindi man lang lumingon, mabilis na dumiretso sa unahan. Tila walang katapusan ang madilim na pasilyong ito magpakailanman. Ngunit walang pakialam si Mateo, mabilis na sumulong. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Bigla itong naramdaman ni Mateo na nagliwanag sa harap ng kanyang mga mata, at biglang lumiwanag. Paglingon niya, narating niya ang isang napakalaking kuweba sa bato. Paglingon ko ulit, may isang napakalaking halijing bato sa gitna ng kuweba. Sa halijing batong iyon ay nakatali ang sunod-sunod na martial artist. Ang mga martial artist na ito ay ang grupo ni Tobian na nabihag ni Jacob. Ang nakapalibot sa halijing bato ay may ilang libong parol na nakasabit sa buong kuweba. Bahagyang kumurap ang liwanag ng parol, nagdugtong-dugtong sa isa't isa, na bumubuo ng isang malaking lambat. Sa loob ng malaking lambat, ang mga martial artist na iyon ay nagpakita ng sakit sa kanilang mga ekspresyon, na parang may kinukuha mula sa kanilang mga katawan. Nang makita ang ganitong sitwasyon, hindi napigilan ni Mateo na magbago ang ekspresyon ng mukha. Gray Flame Heretic Fire. Star Mist Radiant Fire Formation. Hindi namamalayan na nahulog pala si Mateo sa isang malaking hanay ng mga sundalo na gumagamit ng Essence Fire. Palakpak. 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 Isang figure ang lumabas mula sa likod ng halijing bato, dahan-daang pumalakpak ng ilang beses habang nakangiting sinasabi, ikaw, ang batang ito, ay mayroon ngang karanasan.
Sa daan, ang iyong mga kakayahan ay sumulpat ng walang katapusan. Hindi ko inaasahan na makikilala mo man lang ang Grey Flame Heretic Fire at ang Star Mist Radiant Fire Formation. Ang figurang ito ay walang iba kundi ang Jacob na dating nawala. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, bahagyang dumilim ang kanyang ekspresyon habang sinasabi, ginugulo mo ang isip mo para akitin ako rito. Hindi naman para papurihan ako ng kaunti, di ba? Nakangiting sabi ni Jacob, sa hitsura mo, medyo kalmado ka. Iniisip ko kung makakapag-isip ka pa rin ba ng maayos o hindi pagkatapos kung alisin ang apoy ng asensya sa loob ng katawan mo maya-maya. Nakatitig si Jacob kay Mateo, gustong-gusto niyang makita ang ekspresyon ng takot at gulat sa mukha nito. Gayunpaman, binaigo siya ni Mateo. Biglang natanto ang ekspresyon ng mukha ni Mateo nang nakangiti niyang sinabi, kaya, isa itong sinaunang espiritu na malapit ng mamatay. Hindi nakakapagtaka na nahuli mo sila, pero binitawan mo ako, at hinikayat mo ako rito. Nagbago ang ekspresyon ni Jacob nang marinig iyon. Pakiramdam niya ay hinuberen siya. Para bang iniharap ang lahat sa harap ni Mateo nang walang itinatago. Ikaw. Paano mo nalaman na isa akong sinaunang espiritu? Malamig na sabi ni Jacob. Tiningnan ni Mateo si Jacob na parang nakatingin sa isang tanga at walang pakialam na sinabi, inilatag mo ang Star Mist Radiant Fire Formation na ito at kinuha ang Essence Energy sa loob ng kanilang mga katawan, hindi ba para mabawi ang lakas ng iyong pangunahing katawan? Gusto mong kunin ang Essence Energy sa katawan ko. Dapat dahil nagustuhan mo si Fiery na may nabuksang katalinuhan at malapit ng manganak ng isang primordial spirit, hindi ba? Kailangan mo lang lumunin si Fiery, at hayaan mong makabawi ka sa iyong tugatog na estado. Kaya naman, sinasadya mo akong bitawan at akitin dito, dahil natatakot kang maghangad ako ng kapwa pagkawasak at sirain si Fiery, hindi ba? Sino ka ba talaga? Para hulaan ang lahat ng tama sa pamamagitan lang ng isang tingin sa array formation. Sa pagharap kay Mateo, talagang hindi mapakali si Jacob. Kahit na kayang durugan ng kanyang lakas si Mateo, sa mismong sandaling ito, naramdaman ni Jacob na si Mateo ay isang napakahirap na kalaban. Nakakatakot talaga ang binata. Hindi siya umimik, at itinuro pa niya ang kanyang pagkakakilanlan pati na rin ang patibong na pinag-isipan niyang mabuti, lahat ng iyon. Kahit ang mga ordinaryong powerhouse ng Alchemy Emperor ay hindi maaaring magkaroon ng ganitong pag-unawa sa mga Essence Fire, hindi ba? Natatawang sabi ni Mateo, ako. Isa lamang akong ordinaryong alchemist. Ngayong nakapasok na ako sa array formation, hawak na ng mga kamay mo ang buhay at kamatayan ko. Ano ang kinatatakutan mo? Wala na si Jacob sa dating kahinahunan habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, nako, huwag kang matuwa sa iyong sarili. Kapag natanggap mo na ang pino ng aking pangunahing katawan sa kalaunan, sana ay matawa ka pa rin ng masaya. 757. Star Mist Radiant Fire Formation, pagbutihin mo para sa akin. Kasunod ng matinding sigaw ni Jacob, biglang nagbigay ng nakasisilaw na liwanag ang mga parol na iyon, na direktang bumalot kay Mateo sa loob. Agad na napadpad si Mateo sa ere dahil sa balot na ito. Ang apat niyang paa ay napigilan ng Star Mist Radiant Fire Formation, kaya hindi siya makagalaw. Walang tigil na sinunog ng makapangyarihang Grey Flame Heretic Fire ang malalaman na katawan ni Mateo. Isang malakas na puwersa ang gustong hilahin palabas si Fiery mula sa loob ng kanyang katawan. Sa harap ng makapangyarihang Grey Flame Heretic Fire, tila walang sapat na lakas si Mateo para lumaban. Nakita ko lang ang pagdikit ng kanyang mga kilay, na nagpapakita ng matinding sakit. Hahaha. Habang tinitingnan ang iyong anyo na parang hawak mo ang perlas ng karunungan sa iyong mga kamay, naisip ko kung gaano ka kalakas. Sa huli, hindi ba't nabihag ka pa rin ng walang pagtutol? Naku, tikman mo ng husto ang kapangyarihan ng Grey Flame Heretic Fire at tiisin ang paghihirap ng pagiging pino ng lubusan. Nako! Umungol si Mateo sa sakit. Mabilis na tumulo ang mga butil ng pawis na kasing laki ng soya sa kanyang noo. Hindi ganoon kasarap ang pakiramdam na mapino ng isang pictier pitong flame. Bukod pa rito, ang malaking hanay na iyon ay bumuo ng isang malakas na puwersang panpunit, na gustong piliting hilahin palabas si Fiery mula sa loob ng kanyang katawan.
Matagal nang magkaugnay ang mga isipan ni Mateo at Fiery. Ang ganitong uri ng puwersa ng pagpunit ay parang unti-unting pagpunit sa mga peklat sa katawan ni Mateo. Ang ganoong uri ng paghihirap ay tumatagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, halos mawalan siya ng malay. Pero alam ni Mateo na kapag nawalan siya ng malay, matatapos din ang lahat. Kaya tiniis niya ang matinding sakit, ginamit ang lahat ng lakas ng kanyang katawan para protektahan si Fiery at hindi siya hayaang makaladkad palabas. Sus Mariosep! Bakit wala pa yan? Hindi pa rin dumarating, Ginoo, halos hindi na ako makatiis. Lihim na mura ni Mateo sa kanyang puso. Natural lang na hindi susundan Mateo si Jacob sa isang mapanganib na lugar ng walang kabuluhan. Bago pumasok, gumawa muna siya ng reserbang plano. Ang planong iyon lang pala, hindi niya rin kayang kontrolin. Ngayon, ang lahat ng pag-asa ay nasa planong reserbang iyon. Hahaha. Paano? Hindi naman masama ang lasa, di ba? Makakaasa ka, pagkatapos mong mamatay, gagamutin ko ng mabuti ang essence fire mo at hahayaan ko siyang maging bahagi ng katawan ko. Tumawa ng malakas si Jacob nang walang pigil. Ngunit, sa mismong oras na ito, biglang naganap ang isang pagbabago. Isang napakalakas na puwersa ng kaluluwa ang agad na bumalot sa buong kuweba ng bato. Gray Flame. Masyado mong binaygo ang emperador na ito. Mabuti ang pakikitungo sa iyo ng emperador na ito at hinayaan ka pang manganak ng isang sinaunang espiritu. Hindi ko inaasahan na nang ahas ka palang ipagkanulo ang emperador na ito. Isang matanda at hangkag na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kuweba ng bato. Isang mahinang multo ang nakatayo sa ere. Ang matandang lalaking iyon na nagsabing si Lingzi ang nakita ni Mateo at ng iba pa bago pumasok sa transmission array. Kahit na nasa matinding paghihirap si Mateo ngayon, pinanatili pa rin niyang matalas ang kanyang isipan. Nang marinig ang boses na ito, alam niyang hindi nga mali ang kanyang hula. Ang Lingzi na ito ay isang ang powerhouse ng Dao Profound Realm, na isa ring powerhouse ng Emperor Realm. Nang makita ang multo sa ere, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jacob, at napasigaw sa gulat, paano ka nagising ng maaga? Kung wala ang mga banal na kaluluwang ito, paano ka nagising ng maaga? Sa pagkakataong ito, sinulyapan ni Lingzi si Mateo at malamig na sinabi, magpapasalamat ito sa nakababatang kapatid na ito. Siya ang nanggulo sa Luo Tian Soul Sealing Grand Array, na nagpagising sa akin mula sa pagkakatulog. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi mo ako bibigyan ng pagkakataong magising, di ba? Ano? Ito. Paano ito nangyari? Bawat kilos niya ay nasa ilalim ng aking pagmamatsyag. Paano magkakaroon ng pagkakataong maistorbo ang Luo Tian Soul Sealing Grand Array? Hindi makapaniwala si Jacob. Simula nang pumasok si Mateo sa sinaunang kuwebang ito, bawat isa sa kanyang mga kilos ay binabantayan ni Jacob. Dati, kapag nasa altar siya, mas malamang na hindi siya bibigyan ni Jacob ng ganitong pagkakataon. Paano nga ba nagawa ni Mateo ang planong ito? Tiningnan ni Lingzi si Jacob nang may kaawa-awang sabi, nararamdaman mo na ang essence fire sa loob ng katawan niya ay nakapagbukas ng katalinuhan, pero hindi mo alam kung ano ang essence fire niya. Napag-usapan na, labis din akong namangha. Nakuha niya talaga ang Cleansing Sandal Flame Lotus, at hinayaan ang Cleansing Sandal Sacred Flame na magbukas ng isang primordial spirit noong nasa tier 5. Talagang hindi ka panipaniwala. Si Cleansing Sandal Flame Lotus. Nang marinig ang pangalang ito, si Jacob ay binalot ng matinding takot. Kung ang Cleansing Sandal Flame Lotus lang iyon, magiging maayos sana ang lahat. Noong nasa altar ng sakripisyo si Mateo dati, may natuklasan na siyang mali kay Jacob, kaya palihim niyang pinaalis si Fiery ng isang clone ng palihim. Pagkaalis nila, pinaandar ng clone na ito ang Luo Tian Soul Sealing Grand Array at nagising si Lingzi ng maaga. Nagulat ka rin, di ba? Ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay hindi gaanong makapangyarihan sa mga essence fire, ngunit napakalawak ng espasyo para sa paglago. Ang pagsulong lamang ng mga essence fire, ang mga kondisyong kinakailangan ay lubhang malupit. Ang mga ordinaryong alchemist ay hindi magsisikap ng husto upang mapangalagaan ang kahit isang uri ng essence fire.
Ngunit kapag ang cleansing sandal flame lotus ay umabot na sa hangganan na katulad ng sa iyo, ang lakas nito ay sapat na upang malampasan ka. Ang mas mahirap pa rito ay ang cleansing sandal flame lotus na ito ay talagang nagbukas ng katalinuhan nito at higit pa rito, malapit na itong manganak ng isang sinaunang espiritu. Malamig na sabi ni Lingzi. Ang pag-aalaga ng mga essence fire ay ibang-iba sa cultivation ng mga martial artist. Ang mga kondisyong kinakailangan ay lubhang malupit at malaki rin ang nakasalalay sa swerte. Kahit si Mateo ay hindi naisip na gamitin ang cleansing sandal sacred flame sa simula pa lang. Ang bilis ng kanyang cultivation ay mas mabilis kumpara sa bilis ng pag-abante ng cleansing sandal sacred flame. Kung hindi dahil sa aksidenteng pagkapanganak ni Fiery ng espiritual na karunungan, malamang ay hindi na ito matagal na tinalikuran ni Mateo. Bagamat ayaw niyang iwanan ito, kapag nakapasok na si Mateo sa Boundless Realm, ang gamit ng cleansing sandal sacred flame ay magiging balewala lamang. Ang ekspresyon ni Jacob ay walang kapantay na pangit, nakatitig sa Mateo na nasa matinding paghihirap pa rin, puno ng intensyong pumatay. Kinalkila niya ang lahat ngunit hindi niya inisip na mayroon pa palang ganoong plano si Mateo. Ang baliw na ito, lumalabas na natuntunan niya ang kutob ko sa altar ng sakripisyo. Nagngalit si Jacob at sinabi. Biglang bumantong hininga si Lingzi at sinabing, Grey Flame, noong mga panahong magkahawak kamay tayo, kay ganda nito. Hindi ko inaasahan na lumipas na ang panahon at nagbago na ang mga pangyayari, ikaw pa pala ang gumawa ng ganitong pagtataksil. Bakit kailangan pa? Bahagyang malamig ang ekspresyon ni Jacob habang sinasabi niya, Pu. Sa iyo ang kaluwalhatian, isa lamang akong piraso ng chess sa iyong mga kamay. Ang pinaka nakakasuklam na bagay ay kung mamamatay ka rin. Pero gusto mo pa nga akong supalan sa sampaang lugar na ito, na halos maging sanhi ng pagkamatay ng aking sinaunang espiritu. May mga mata ang langit at sa wakas ay hinayaan mo akong mabasag ang selyo bago ka magising. Siyempre kailangan kong makamit ang kalayaan. Walang pakialam na sinabi ni Lingzi, kaya mo kinuha ang katawang ito, pagkatapos ay inakit mo ang mga taong ito rito para subukang mabawi ang iyong lakas, at pagkatapos ay sakalin ako. Sabi ni Jacob nang may malamig na ngiti, ano naman ngayon? Sa kasalukuyan, ibang-iba na ang mundong ito sa panahon natin. Naglaho ng walang bakas ang mga powerhouse ng Deity Realm sa isang iglap. Hindi na kayang magsilang ng mga powerhouse ng Deity Realm ang mundong ito. Hanggat nakabawi ako sa aking pinakamataas na lakas, magagawa ko ang anumang gusto ko sa mundong ito. Huwag mong sabihin na gusto mo pa rin akong maging aso mo, at hindi na kailanman babangon magpakailanman. Ang Grey Flame Heretic Fire na sumasakop kay Jacob ay namana rin ang kanyang mga alaala at alam na niyang nagbago na ang mundong ito. 758. Nang marinig ang mga salita ni Grey Flame, lubhang nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Lingzi. Anong sabi mo? Hindi na kayang magsilang ng mga powerhouse ng Deity Realm ang mundong ito. Malamig na tumawa si Grey Flame at sinabing, hindi mo pa rin nararanasan ang hindi makatutuhanang panaginip mo, di ba? Kahit na mabuhay ka ulit, imposibleng makawala sa mga kadena at makarating sa Deity Realm. Ikaw. Nakakabaliw talaga. Paanong maglalaho ng walang bakas ang mga powerhouse ng Deity Realm sa isang iglap? Sino ang may ganitong kahangahangang kakayahang maglaho ng hindi nalalaman ng Diyos o multo? Ang panghabang buhay na layunin ni Lingzi ay ang kaharian ng mga Diyos. Kahit na hindi niya maabot ang layuning ito sa huli, naghanda pa rin siya ng sunod-sunod na mga bagay-bagay, upang makarating sa kaharian ng mga Diyos. Pero ngayon, sinabi na sa kanya ni Grey Flame na hindi na niya maaabot ang Deity Realm. Dahil dito, hindi niya ito matanggap. Hahaha. Exiling, noong nahawakan ko ang katawang ito, ang unang reaksyon ko noon ay katulad ng sa iyo. Pero kalaunan, naging bukas ang isip ko. Kahit hindi ko maabot ang Deity Realm, ano na? Hanggat sapat ang lakas ko, kaya ko pa ring mabuhay ng komportable sa mundong ito. Malakas na tawa ni Grey Flame. Malinaw na tinanggap na ni Grey Flame ang katotohanan ito noon pa man. Isa siyang Pictier Sham na primordial spirit noon. Hanggat nababawi niya ang kanyang tugatog na lakas, maaari siyang mamuhay ng komportable sa Divine Realm.
Biglang sumangot si Lingzi ng malamig at sinabing, Hindi kayang makapasok ng ibang tao sa deity realm, hindi ibig sabihin na hindi ako makakapasok. Maraming inihanda ang Emperor na ito para dito. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakapasok sa deity realm. Ngayon, Grey Flame, bumalik ka sa yakap ng Emperor na ito. Biglang bumulong si Lingzi ng ilang salita, na parang may binibigkas siyang isang oras ayon. Arg! Isang matalim at miserableng sigaw ang lumabas sa bibig ni Jacob. Bilang may-ari ng Grey Flame Heretic Fire, hindi naman talaga tuluyang tinanggal ng dalawang tao ang kanilang mapang-aliping relasyon. Ang dalawang taong ito ay may kanya-kanyang masamang motibo. Hindi kailanman nagtiwala si Lingzi kay Grey Flame noon. Ang oras yung ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa sinaunang espiritu ni Grey Flame. Kaya naman, nagawa nitong ilagay siya sa matinding paghihirap. Matandang nilalang, naghahanap ka ng kamatayan. Kung nasa kasagsagan ka lang ng iyong buhay, medyo mag-aalala pa rin ako sa iyo. Pero ngayon, isa ka na lamang piraso ng natitirang kaluluwa. Star Mist Radiant Fire Formation, lipulin mo siya para sa akin. Malungkot na sigaw ni Jacob. Ipinakalat ni Lingzi ang Star Mist Radiant Fire Formation habang sumisigaw siya ng mapanglo, gustong magbigay ng nakamamatay na suntok kay Lingzi. Gayunpaman, kahit anong paraan niya tawagin ang kanyang pangunahing katawan, wala talagang reaksyon. Nang makita ang sitwasyon, hindi sinasadyang kumabog ang puso ni Jacob, naisip niya sa sarili na masama ang sitwasyon. Hindi lang si Lingzi, pati si Lingzi ay namangharin, at hindi namamalayang tumingin sa direksyon ni Mateo. Pero nakakita siya ng mga liwanag na parang nagliliyab sa paligid ni Mateo. Isang bulaklak ng lotus ang tumubo mula sa kanyang dibdib at tuloy-tuloy na nilalamon ang pangunahing katawan ng Grey Flame Heretic Fire. Nang makita ni Jacob ang sitwasyon, hindi mapigil ang magbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ito. Paano ba naman nagawa ng batang ito yun? Hinihigop niya pala ang fire origin power ng katawan ko. Tanong ni Jacob na may bahid ng takot. Sa pagkakataong ito niya lang natuklasan na ang enerhiya ng asensya ni Mateo ay talagang sumusupil sa kanyang pangunahing katawan na Grey Flame Heretic Fire simula pa noong Diyos ang nakakaalam kung kailan binabaligtad ang paglamon sa kapangyarihang pinagmulan ng apoy ng Grey Flame Heretic Fire. Naku, tumigil ka. Kung hindi ka pa rin titigil, papapatayin kita ng kakilakilabot. Sigaw ni Jacob sa takot. Sa oras na ito, paano pa magkakaroon ng pakialam ang Grey Flame Heretic Fire na lumunin si Fiery? Mabuti na lang at hindi siya nilamon ng apoy. Mabuti na lang at naangkin ni Grey Flame si Jacob at minana ang lahat ng lakas nito. Isa siyang tunay na late-stage Heaven Enlightenment Realm powerhouse ngayon. Sa kuwebang batong ito, ang lakas niya ang pinakamalakas. Kahit ang Lingzi na kakagising lang ay hindi niya katapat sa isang totoong laban na nakahubad. Biglang sumabog si Jacob, umatake patungo sa Mateo sa loob ng hanay ng mga kasama. Kumislap ang mga mata ni Lingzi. Biglang bumukas at sumara muli ang kanyang bibig, at nagsimulang bumulong ng mga oras ayon. ARGHHH. Ang figure ni Jacob ay biglang parang tinamaan ng liwanag, direktang nahulog mula sa ere, at malakas na bumagsak sa lupa. Lingzi, matandang walang kamatayan. Papatayin muna kita. Tiniis ang matinding sakit, nagpumigla si Grey Flame na tumayo at sinaksak si Lingzi gamit ang isang espada. Kahit hindi mailabas ni Jacob ang kanyang buong kapangyarihan ngayon, ang ataking ito ay hindi naman gaanong mahalaga. Ang kagustuhan lang talagang harapin si Lingzi sa ganitong sitwasyon ay malinaw na medyo kulang pa rin. Malinaw na nagtakda si Lingzi ng isang uri ng kontrata sa Grey Flame Heretic Fire. Magagawa siyang kontrolin ni Lingzi sa pamamagitan ng ganitong paraan. Kahit na kulang ang kasalukuyang puwersa ng kaluluwa ni Lingzi at wala rin siyang pisikal na katawan para sa banal na kaluluwa, hindi rin madali para kay Lingzi na gustuhin siyang patayin. Kung ganoon kadaling malampasan si Lingzi, hindi nakakailanganin ni Grey Flame na gumawa ng lahat ng uri ng Pukana para akitin ang napakaraming martial artist na pumunta sa sinaunang kuwebang ito. Ngayon, nakita ko na lang si Lingzi na gumalaw ng marahan, iniiwasan ang ataking ito ng walang kahirap-hirap. Nako, mag-aral ka naman. Tulungan mo akong linisin ang bahay ko.
Mamaya, bibigyan kita ng tulong. Biglang bumukas ang bibig ni Lingzi at sinabi kay Mateo. Kanina lang, habang nag-uusap sina Lingzi at Grey Flame, may bahid ng pagiging matamlay ang lumitaw sa kontrol ni Grey Flame sa malawak na hanay. Kailangang malaman ng isa na ang kontrol ni Mateo sa Essence Fire ay nasa pinakamataas na antas ng Alchemy Emperor. Kahit na mabuhay muli ang Lingzi na ito, hindi niya maaabutan si Mateo kahit pa ihampas ang kanyang kabayo sa daanan ng Essence Fire. Gamit ang puwang na ito, walang tunog na pinigilan ni Mateo ang pangunahing katawan ng Grey Flame Heretic Fire, at direktang pinakawalan ang Fiery, hinayaan siyang lumunin ang kapangyarihang pinagmulan ng apoy ng Grey Flame Heretic Fire. Ang kapangyarihan ng pinagmulan ng apoy ng Grey Flame Heretic Fire ay isang pangunahing tonag kay Fiery. Sa sandaling lumitaw si Fiery, nilamon niya ang Grey Flame Heretic Fire nang walang anumang pagkukunwari. Maliban na lang, nitong maikling panahon lang, ang lakas ni Fiery ay sumikat na ng husto, at direktang nakarating sa pinakamataas na antas ng Tier 5. Ngunit simula pa lamang ito. Ang Grey Flame Heretic Fire na ito ay dating isang peak Tier 9 na Essence Fire. Kahit na ang lakas nito ay lubhang nabawasan na ngayon, mayroon din itong sapat na Fire Origin Power upang mag-alok ng apoy para lumunin ang Fiery. Nang marinig ni Mateo ang mga sinabi ni Lingzi, hindi mapigilan ng mukha niya ang pagpapakita ng labis na tuwa habang sinasabing, ang laki ng kabaitan ng senior, hinding-hindi ito malilimutan ni Crosswell. Sakam na nilamon ng nagliliyab na apoy ang Grey Flame Heretic Fire at direktang nalagpasan ang Tier 5, at umabot sa Tier 6. Putok, putok, putok. Kasabay ng paglamon ni Fiery, ang lakas ng Star Mist Radiant Fire Array ay mabilis ding humina. Isa-isang bumagsak mula sa halijing bato si Tobian. Maliban na lang, bawat isa sa kanila ay wala pa ring malay. Ang paglamon ng Grey Flame Heretic Fire na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Arg! Guro, mali ako, guro. Hindi ko. Dapat pala ikaw ang pinagtaksilan. Nagmamakaawa ako sa iyo, pakawalan mo na ako, handa akong sumumpa ng katapatan sa iyo magpakailanman. Gamulong sa lupa si Lingzi sa sakit, at tuluyang sumigaw ng walang tigil. Sumuko rin siya sa mga orasayon ni Lingzi. Ang ganitong uri ng kapangyarihang pangkontrata ay mayroong napakalaking kapangyarihang pumihil laban sa Grey Flame Heretic Fire. Hanggat mayroon pang kaunting natitirang kaluluwa si Lingzi, hindi rin makakataka sa kanyang kontrol ang Grey Flame Heretic Fire. Ang Grey Flame Heretic Fire mismo ay nasa pinakamataas na Tier 9 na lakas din. Bukod pa rito, ipinanganak niya ang isang primordial spirit. Paano niya nagawang maging handang mapailalim sa iba? Ang lalong nagpagalit sa kanya ay hindi man lang siya pinakawalan ni Lingzi bago siya namatay, kaya't pinigilan niya ito sa kuwebang ito. Siyempre, si Lingzi ito na naghahanda para sa kanyang muling pagkabuhay. Sino ang mag-aakala na sa pamamagitan ng pagguho ng panahon, ang selyong inilatag niya ay nasira pala ng Grey Flame Heretic Fire. Noon lang, nagkaroon ng napakaraming insidente ngayon. Huho, ngayon mo lang alam na magsisi at magbago ng ugali, di ba? Huli na ang lahat. Malamig na sabi ni Lingzi. 750. Habang nagsasalita siya, ang tingin ni Lingzi ay nakatingin kay Mateo. Ang titig na iyon ay parang humahanga sa isang likhang sining. Patuloy pa ring nilalamon ni Fiery ang Grey Flame Heretic Fire. Unti-unti, ang anyo ni Fiery ay sumailalim sa isang pagbabago. Ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay humiwalay na sa katawan ni Mateo at tahimik na lumapag sa lupa, palaki ng palaki. Hindi nagtagal, ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay lumaki ng kasing taas ng isang tao. Unti-unting naging magaspang ang mga sanga nito, ang mga dahon ng lotus ay mahimalang naging mga braso at binti, habang ang katawan ng lotus ay naging ulo. Ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay talagang ganap na naganyong tao. Hahaha. Hindi nga binaygo ang emperador na ito. Matapos lumunin ng Cleansing Sandal Flame Lotus na ito ang Grey Flame, agad itong nagdulot ng paglitaw ng isang sinaunang espiritu, at naganyong tao. Humagalpak ng tawa si Lingzi na parabang siya mismo ang taong nag-evolve. At sa oras na ito, mabilis ding tumataas ang aura ni Mateo. Siya at si Fiery ay konektado sa pamamagitan ng telepatiya.
Dahil sa sobrang lakas ng apoy na kanilang nasipsip, bigla na lamang nagkaroon ng malaking dami ng enerhiya ng asensya na naghalo sa loob, ngunit lahat ng ito ay nasipsip ni Mateo. Sa ilalim ng pag-agos na ito, hindi na makontrol ang cultivation ni Mateo at malapit nang makapasok. Hahaha. Ang galing naman ng batang ito. Tumingin si Lindsay kay Mateo na nagpapakita ng isang labis na pasasalamat. Ang ekspresyong iyon ay parang pagtingin sa karne sa kanyang mangkok, walang kapantay na kasakiman. Pero walang oras si Mateo para abalahin si Lindsay. Buong lakas niyang sinasalakay ang karian. Ika-5 antas na banal na pagtawid. Ika-6 na antas ng banal na pagtawid. Direktang nilagpasan ni Mateo ang 2 maliliit na hangganan sa ilalim ng epekto ng pagdagsa ng enerhiya ng asensya, at nakarating sa hangganan ng ika-7 antas na banal na paglalakbay, at naabot ang tugatog ng ika-6 na antas na banal na paglalakbay. Hindi naman masama, hindi naman talaga masama. Ang pag-unawa sa konsepto ng batang ito ay mas mataas kaysa sa kanyang tunay na cultivation realm. Kapag nalagpasan niya ang 2 maliliit na hangganan ng sunod-sunod, wala talagang kahit kaunting senyales na hindi matatag ang kanyang cultivation realm. Matagal nang pinagmamasdan ni Lindsay ang tagumpay ni Mateo sa tabi niya at paminsan-minsan ay nagbibigay pa siya ng mga papuri tungkol dito. Sa wakas, matagumpay na nakalusot si Mateo, at tumaas ng husto ang aura ng buong pagkatao niya. Bagamat sa oras na ito, natapos na rin ni Fiery ang ebolusyon. Ang kasalukuyang Fiery ay hindi rin nalalayo sa Tier 7. Isang gwapong binata ang lumitaw sa harap ni Mateo. Siya nga si Fiery na nagkaroon ng sinaunang espiritu. Nagbibigay galang si Fiery kay Master. Sabi ni Fiery na may parang batang mukha. Tumawa si Mateo at sinabing, "Haha, hindi ko inaasahan na mayroon pa palang hindi inaasahang ani na darating sa sinaunang kuweba na ito ngayon. Fierce, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Maging katulad ka lang ni White Light at tawagin mo akong Big Brother, ayos na." Bagamat nag-evolve lang si Fiery at naging isang primordial spirit, ang panahon kung kailan niya sinundan si Mateo ay halos pareho ng panahon ni White Light. Sa kanyang paglalakbay, malaki ang naitulong sa kanya ni Fiery. Kahit na ito ay pill refinement o labanan, si Fiery ang mahalagang katuwang ni Mateo. Bukod pa rito, ang kakayahang lumukso ng mga kaharian para makipaglaban ng maraming beses ay umaasa sa Origin Spirit 9 Transformations, ang pamamaraang ito ng cultivation. Mas mahalaga pa ang fierce. Kaya naman, kahit hindi pamilyar ang mukha ng gwapong binata na ito sa harap niya, pakiramdam ni Mateo ay napakalapit niya. Ito. Kuya. Nagatubili si Fiery ng kaunti, ngunit tinawag pa rin niya ito. Si Fiery ay nasa matinding pag-aatubili na makipaghiwalay kay Mateo ngayon. Bukod pa rito, alam niyang lahat ng bagay sa kanya ngayon ay galing kay Mateo. Kung wala si Mateo, baka Tier 4 na Essence Fire na lang siya habang buhay. Haha, mabuting kapatid. Tuwang-tuwa rin si Mateo nang makitang ipinanganak ni Fiery ang isang sinaunang espiritu. Hey, tunay na mapagmahal na mga kapatid. Hindi ko inakalang ako, si Lindsay, ay nakatulog ng ganito katagal, may mga taong naghatid pala sa inyong mga kapatid sa harap ko. Binata, sabihin mo sa akin. Hindi ba't tadhana tayo? Biglang sabi ni Lindsay na may mapang asar ng ngiti. Ang pangunahing katawan ng Grey Flame Heretic Fire ay nilamon ng husto ni Fiery. Ang kanyang primordial spirit ngayon ay parang naubos na. Ang buong pagkatao ni Jacob ay natuyo sa lupa, nasa huling hininga na siya. Gayunpaman, nang rinig niya ang mga salita ni Lindsay, bigla siyang nanginag. Master, why ayaw mo na ba kay Grey Flame? Gusto mong angkinan ang batang ito. Bahagyang napangiti si Lindsay nang marinig iyon at sinabing, "Kuho, si Grey Flame lang ang nakakaintindi sa akin. Tingnan mo sila, ang isa ay puno ng sigla at sigla, ang isa ay isang bagong silang na primordial spirit. Hindi ba't espesyal silang ipinadala sa akin ng langit? Grey Flame, kapag ang cleansing sandal flame lotus na ito ay umabot sa Tier 9, ang lakas nito ay magiging mas malakas kaysa sa iyo. Kaya naman, ang paggamit sa iyo para tulungan siya, hindi ba't ito ang pinakamahusay na pagpipilian?" Tumingin si Lindsay kay Mateo nang may malawak na ngiti, na para bang isa na itong pinggan sa kanyang mangkok.
Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo nang marinig iyon at sinabing, nagbibiro ba ang senior? Kanina, halatang tinutulungan mo pa rin ako. Bakit mo ako sisipien? Tumawa ng malakas si Lingzi at sinabing, nagbibiro ka ba? Wala sa mood ang emperador na ito na makipagbiro sa iyo. Ang emperador na ito ang namuno sa Divine Realm noon na may kahangahangang reputasyon na umaabot sa lahat ng direksyon. Karangalan mo ang maging sapian ng emperador na ito. Binata, buksan mo ang iyong banal na kaluluwa at sumuko ng masunurin. Kung hindi kaaya-aya ang lasa ng pagkalipol ng banal na kaluluwa. Natatakot na sabi ni Mateo, huwag. Hindi ganoon kaganda ang katawan ni Junior. Napakaraming pisikal na katawan dito. Pumili lang si Senior ng isa ng random ay sapat na. Natatawang sabi ni Lingzi, Brat, huwag mo akong paglaruan. Alam kong hindi maliit ang kakayahan mo, pero wala kang lugar para ipakita sa harap ng emperador na ito. Isa pa, ang katawan mo na parang laman ay mayroong napakalakas na tunay na kapangyarihan ng dragon. Sa tingin mo ba ay hindi ko ito mahahalata? Ang katawan mong parang laman, bukod sa medyo mababa ang cultivation realm, maituturing na perpekto ito. Maliban sa iyo, ang matandang ito ay nangungutya sa lahat. Ang kaalaman ni Lingzi na ito ay pambihira at matagal nang nakita ang mga kahangahangang aspeto ng pisikal na katawan ni Mateo. Malakas na pisikal na katawan, ganap na mga konsepto, at nakatanggap pa ng apoy ng asensya na nagbunga ng isang sinaunang espiritu. Napaka-perpekto talaga nito. Kaya naman, nang tangkain ni Grey Flame na atakihin si Mateo kanina, hindi lamang niya hinaranggan si Grey Flame, dinagdagan pa niya ng panggatong ang apoy, hinayaan si Fiery na lumunin ang pangunahing katawan ng Grey Flame Heretic Fire. Habang mas malakas ang malalaman na katawang ito, mas nasisiyahan si Lingzi. Sa kanyang pananaw, ang pisikal na katawang ito ay sadyang ginawa para sa kanya. Sa simula, ayon sa plano ni Lingzi, ang grotong ito ay dapat na makasipsip ng sapat na mga banal na kaluluwa at mapangalagaan ang kanyang sariling banal na kaluluwa sa pamamagitan ng array formation at hahayaan siyang makabawi sa kanyang tugatog na estado. Pagkatapos nito, gigising siya at maghahanap ng isang dekalidad na pisikal na katawan na kanyang makakamtan. Ngunit hindi nakahabol ang mga plano sa mga pagbabago. Ang Grey Flame Heretic Fire ay talagang nakalusot sa selyo at tinangka nitong lipulin ang kanyang banal na kaluluwa. Sino ang mag-aakala na ang Grey Flame Heretic Fire ay nakaakit pala ng napakaraming martial artist dito, at sa isang aksidenteng dulot ng maraming dahilan, ay nagpabalik sa kanyang malay ng maaga. Kahit hindi rin maganda ang kasalukuyang kalagayan ni Lingzi, dahil iniisip niya kung paano angkinan ang isang maliit na divine traversing realm tulad ni Mateo, sapat na ito. Siyempre, kung alam lang niya kung anong uri ng banal na kaluluwa ang nasa loob ng katawang tao na ito, tiyak na hindi siya mag-iisip ng ganito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo nang marinig iyon at sinabi kay Fiery, tumakbo ka. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Mateo at tatakas na sana mula sa kuwebang batong ito. Ngunit humagalpak ng tawa si Lingzi at sinabing, tumakas. May makakatakas ba sa inaasam-asam na emperador na ito? Halika, dadalhin ng emperador na ito ang katawang tao na ito at muling tatahakin ang 9 na langit at 10 lupain. Gumalaw ang figure ni Lingzi at agad na naabutan si Mateo. Sa isang iglap, direktang tumago si Lingzi sa dagat ng kamalayan ni Mateo. 706 na po. Array. Puro kalokohan, nagplano ka laban sa akin. Kakapasok lang ni Lingzi sa dagat ng kamalayan ni Mateo at hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari, nang siya ay tinamaan ng isang soul sword, na nagbigay ng isang malungkot na sigaw. Hey! Paano kung nagplano ako laban sa iyo? Kainin mo ang isa pang suntok ko. Tumawa ng malamig si Mateo at muling nagpakawala ng isang soul sword. Array. Muling sumigaw si Lingzi nang may kalungkutan. Paano niya naisip na si Mateo, isang maliit na divine traversing realm, ay magkakaroon ng ganito kalakas na paraan ng pag-atake sa kaluluwa gamit ang divine soul? Nagulat si Lingzi at matagumpay na nalinlang ni Mateo. Ang mga laban ng divine soul ay lubhang mapanganib. Nang matanggap ni Lingzi ang 2 atake ng soul sword, agad na nanghina ang kanyang divine soul. Bagamat si Lingzi ay isang peak alchemy emperor divine soul, dahil matagal siyang nakatulog kahit na may silang na array formation, ang kanyang soul force ay nauubusan din ng laman.
Kung wala ang tulong ng isang pisikal na katawan, imposibleng makabawi ang kanyang kaluluwa. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit niya gustong angkinan ang pisikal na katawan ni Mateo. Hindi, sandali. Ang iyong banal na kaluluwa. Biglang may natuklasan si Lingzi at sumigaw ng kakaiba. Ang kasalukuyang Lingzi ay parang isang kuneho na natapakan ng buntot at dumanas ng matinding pagkabigla. Hehe, ngayon mo lang napagtanto. Sabi ni Mateo na may nakakalokong tawa. Muling sumigaw si Lingzi ng kakaiba at sinabing, imposible. Kung naaga mo ang kapangyarihan at nabuhay muli, paano ka magiging ganoon katugma sa malalaman na katawan? Maaari bang? Maaari bang? Imposible. Hindi ba't sinabi ni Grey Flame na wala ng mga lumang halimaw sa deity realm ngayon? Maaari kayang nagsisinungaling siya sa akin. Malayong malayo ang cultivation realm at mga abot tanaw ni Lingzi sa maihahambing sa mga ordinaryong martial artist. Nang tangkain niyang angkinan at makita ang banal na kaluluwa ni Mateo, agad siyang nakatuklas ng mali. Paano naging isang batang divine traversing realm ito? Isa lamang itong matandang kakatwang nasa tuktok ng Alchemy Emperor. Hindi lang talaga maintindihan ni Lingzi kahit ano paman. Malinaw na sinapian si Mateo, pero bakit ganoon na lang siya katugma sa malalaman nitong katawan? Ang pag-agaw at muling pagbuhay, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay walang paraan upang maging ganap na tugma sa bagong malalaman na katawan. Naghanda si Lingzi ng serye ng mga plano para sa pag-agaw at muling pagbangon. Ngunit ang mga planong ito ay makakatulong lamang upang mabawasan niya ang ganitong uri ng hindi pagkakatugma hanggang sa pinakamababa. Tanging mga powerhouse ng deity realm lamang ang nakakaabot sa ganitong antas. Pero ang malalaman na katawan ni Mateo ay kapareho lang talaga ng sa kanya. Isa itong kakaibang bagay na hindi maisip. Malamig na sabi ni Mateo, hindi siya nagsinungaling sa iyo. Mahigit 100,000 taon nang nawala ang Divine daw. Ngayon, sa ilalim ng kalangitan ito, wala na talagang mga makapangyarihang deity realm. Nanlaki ang mga mata ni Lingzi nang sabihin niya ito nang may hindi makapaniwalang mukha, ito. Paano ito nangyari? Paano mo nagawa iyon? Ngumiti si Mateo ng napakaganda at sinabing, gusto mo ba talagang malaman? Tumanggaw si Lingzi ng matigas. Malinaw na lubos siyang naguguluhan dito. Biglang iniunat ni Mateo ang kanyang dalawang kamay at sinabing, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi mapigil ang mabilaw ka ng ekspresyon ni Lingzi nang galit na sinabi niya, pinaglalaroan mo ako. Walang magawang sabi ni Mateo, nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw ang hindi naniniwala. Naniniwala ako. Naniniwala ako sa kalokohan mo. Nako, kahit na isa ka sa mga nasa peak tier sham, para ka ring mga ibon na kapantay ko ngayon. Hindi pa rin alam kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Galit na sigaw ni Lingzi. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, kung gayon, pwede ka namang pumunta at subukan ito. Ang dalawang banal na kaluluwa ay parehong mga tigre na dumapo sa kapatagan, nawalan ng kanilang kapangyarihan at autoridad. Ang kanilang lakas ay mas mababa sa 10,000 ng kanilang tugatog na panahon. Pero may isang punto, si Mateo ay nasa yugto ng pagsikat, habang si Lingzi ay nasa yugto ng pagbagsak. Bukod pa rito, pagdating sa mga pamamaraan ng banal na kaluluwa, hinusgahan ni Mateo ang sarili na hindi siya matatalo kahit kanino. Kahit pa ang kalaban na ito sa harap niya ay isang makapangyarihang nilalang noong Divine Dao era. Susubukan ko kung gayon. Hindi ako naniniwala na ikaw, isang batang nasa junior boy sa panahon ng pagbagsak ng mga batas, ay kaya mo pa ring baligtarin ang kalangitan. Divine Soul Storm. Tunay ngang karapat-dapat si Lingzi na maging isang makapangyarihang tao sa Divine Dao era. Ang kanyang pambungad na galaw ay isang napakarahas na Divine Soul Mystic Art. Sa sandaling maisakatuparan ng Divine Soul Storm na ito, ang Divine Soul ni Lingzi ay agad na naging isang unos, at talagang gustong punitin ang dagat ng kamalayan ni Mateo. Tumawa ng malamig si Mateo at sumigaw, Divine Soul Mystic Art, Wind Cleaving Blade. Isang makapangyarihang puwersa ng kaluluwa ang nagsama-sama upang bumuo ng isang napakalaking espada, dinurog patungo sa Divine Soul Storm ni Lingzi, dala ang isang kahangahangang momentum na sumulong ng may di matitinag na kalooban. Punit. Ang Divine Soul Storm ay napakalakas at direktang nagbukas ng malaking puwang sa talim ni Mateo. Pero mas malungkot si Lingzi. Ang kanyang Divine Soul Storm ay agad na hinati ni Mateo sa dalawang bahagi.
Nang ibunyag ni Lingzi ang kanyang pigire, muling humina ng husto ang kanyang banal na kaluluwa. Ang banal na kaluluwa ni Mateo ay nagtamo rin ng matinding pinsala na nagresulta sa bahagyang paglabo ng kanyang banal na kaluluwa. Kung ikukumpara, si Mateo pa rin ang bahagyang nanalo. Magkaiba ang mga labanan ng banal na kaluluwa at ang kompetisyon ng lakas ng mga martial artist. Gaano man kalakas ang iyong banal na kaluluwa, sa ilalim ng mga ganitong labanan, tiyak na magdudulot ito ng pinsala sa banal na kaluluwa. Maliban na lang kung ang hangganan ng isang tao ay mas mataas kumpara sa isa pa, ang ganitong uri ng pinsala ay maaaring hindi mapansin. Pero ang Lingzi na ito ay hindi isang ordinaryong banal na kaluluwa, kundi isang tier siyam na makapangyarihang nilalang ng Divine Dao Era. Kung ang dalawang tao ay parehong nasa kanilang tugatog na panahon, ang lakas ng kanilang mga banal na kaluluwa ay dapat na halos pareho. Kaya naman, kahit nanalo si Mateo, mahirap din para sa kanya na maiwasan ang pagkakaroon ng pinsala. Pero ang kaunting pinsalang ito, wala man lang pakialam si Mateo. Mayroon siyang pisikal na katawan bilang tagapagdala. Kalaunan, kinailangan lang niyang uminom ng ilang gamot, at natural na mababawi niya ang kanyang lakas. Ngunit hindi na kaya ni Lingzi. Isa na lamang siyang banal na kaluluwa ngayon. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong uri ng pagkalugi. Lalo na tuluyan siyang natalo ng Divine Soul Mystic Art ni Mateo. Hindi ko inaasahan na ang isang batang lalaki sa panahon ng paghina ng batas ay may ganito palang lakas. Talagang kahanga-hanga. Sabi ni Lingzi nang may pangit na tingin. Ganoon din talaga ang tier siyam na powerhouse ng isang Divine Dao Era. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Nako, huwag kang masyadong umasa na may pisikal kang katawan. Galit na sabi ni Lingzi. Binubuli lang kita sa pag-asang may pisikal akong katawan. Ano na? Halika at kagatin mo ako. Kagatin mo ako. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. Nagalit si Lingzi kay Mateo hanggang sa napasinghap ito ng napasinghap, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Bagamat ang ginawa nitong hakbang kanina ay isa lamang pagsisiyasat, natuklasan ni Lingzi sa kanyang pagkadismaya na hindi talaga siya ang katapat ni Mateo. Nang marinig ni Lingzi na wala ng mga powerhouse sa deity realm ngayon, hindi niya maiwasang maliitin ang mga kasalukuyang martial artist. Pero sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Mateo, natuklasan niya na kahit na ang ganitong uri ng lakas ay ilagay sa Divine Dao Era, ito ay lubhang nakakatakot din. Kung si Mateo ay ipinanganak sa panahon ng Divine Dao, tiyak na makakamit niya ang deity realm. Brat, itong malalaman na katawan, ayoko na. Magkikita tayo ulit sa ibang araw. Hindi natama ni Lingzi ang tama at umatras pa. Nakita niya lang na gumalaw ang kanyang katawan at gusto na talagang umatras mula sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Sabi ni Mateo sabay tawa ng malamig, gusto mo nang umalis. Paano naging ganoon kadali? Bigla na lang, naging madilim ang paligid, hindi makita ang kamay sa harap nila. Tatakas na sana si Lingzi ngunit laking gulat niya nang matuklasan niyang wala ng daan na tatahakin. Hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sabihin niya, nako, tinatakan mo na talaga ang dagat ng iyong kamalayan. Ayaw mo nang mabuhay. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, pinapasok kita sa dagat ng kamalayan para lipulin ka sa isang iglap lang. Ngayong gusto mo nang tumakas dito, huwag mo nang isipin pa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.